Ang hating gabi sa bahay San Roque. May mga bahay na matagal nang iniwan, ngunit may mga alaala na ayaw umalis. Sa isang liblib na bahagi ng bayan ng San Roque, nakatayo pa rin ang isang lumang mansyon, madilim, tahimik, at puno ng kwento ng kababalaghan. Dito nagsimula ang karanasang babago sa buhay ni Lester at ng kanyang mga kaibigan. Isang dokumentaryo sana ang balak nilang gawin, ngunit ang makikita nila ay mas higit pa sa inaakala nilang totoo. Ang simula, si Lester, isang vlogger at content creator, ay naghahanap ng bagong content para sa kanyang YouTube horror channel. Kasama ang apat niyang matatalik na kaibigan, si Jean, ang psychic, si Ramon, ang cameraman, si Bella, ang producer, at si Marco, ang sound tech. They decided to spend one night inside the infamous Bahay San Roque, a known haunted mansion abandoned since the 1980s. Marami ng kwento tungkol dito, mga nawalang bata, pag-aari ng isang pamilyang bigla na lamang naglaho, at isang paring di umano'y isinumpa. Sa kabila ng babala ng mga taga-baryo, nagtuloy pa rin sila. Ang pagpasok, 6:00 ng gabi nang marating nila ang bahay. Mataas ang damo, at may kakaibang lamig sa paligid. Nang buksan nila ang gate, para bang may hangin na sumalubong sa kanila. Pagpasok nila, mabigat ang pakiramdam. Luma at madilim ang loob, puno ng alikabok at sirang kasangkapan. Pero ang mas nakakapagtaka, tila may mga gamit na hindi naman dapat naroon, isang bagong kandila, isang basang damit, at isang notebook na parang bagong sulat. Ang notebook. Habang nag-aayos si Ramon ng camera, napulot ni Jean ang isang lumang notebook. May nakasulat na mga pangalan, at isa-isa nilang nakita ang sarili nilang mga pangalan roon, pati ang petsa, ngayong araw mismo. Tumawa si Marco, prank lang daw siguro, ngunit si Jean, ramdam ang kakaiba. Tila may enerhiyang dumaan sa kanyang katawan. Sa sandaling yun, narinig nila ang isang malalim na hininga mula sa itaas ng hagdan. Ngunit wala namang tao roon. Pagsapit ng hating gabi, unti-unting nagbago ang itsura ng bahay. Ang mga sirang pader ay tila naging bago. Ang mga ilaw na hindi gumagana ay biglang nagningning. Sa loob ng ilang segundo, para silang nasa nakaraan. Nakita nila ang isang batang babae na nakaupo sa hagdan, umiiyak. Nang lapitan ni Lester, bigla itong nawala. Paglingon niya sa mga kasama, wala na sila. Mag-isa na siya. Habang si Lester ay naglalakad sa hallway na tila walang katapusan, si Jean ay nasa loob ng isang kwartong puno ng salamin. Nakikita niya ang sarili, ngunit ang refleksyon ay gumagalaw ng hindi niya ginagawa. Si Bella ay nasa kusina kung saan may amoy ng sunog at tila boses ng isang babaeng umiiyak. Si Marco naman ay nasa silid ng isang pari, kung saan may journal na may madudugong pahina. At si Ramon, wala ng signal sa camera, pero sa footage, makikitang may humahawak sa kanyang balikat. Sa gitna ng mansyon, natagpuan nila ang isa't isa sa isang silid na may altar. Dito, ibinunyag ni Jean na ang bahay ay naging taguan ng mga taong isinumpa. Ang paring nanirahan dito ay gumamit ng itim na ritual para iligtas ang mga kaluluwa ng mga nawawala, pero nabaliktad ang ritual. Isang pader ang gumuho. Sa likod nito, may hagdan pababa. Isang silong na puno ng krus, kandila, at mga bone fragments. Sa silong, nakita nila ang orihinal na may-ari ng bahay, isang matandang babae na tila patay ngunit humihinga. Tila bingi, ngunit bulong lang ay naririnig. Sinabi nito, "Kayo ang susunod." Biglang nagsara ang pinto ng silong. Nawala ng ilaw, isa-isang nagsigawan. Sa tulong ng mga lumang journal at alaala, natuklasan nila na ang tanging paraan para makalabas ay harapin ang kani-kanilang takot at kasalanan. Si Jean, na hindi tinulungan ang kanyang kaibigang nagpakamatay. Si Marco, na iniwan ang kanyang kapatid sa aksidente. Si Bella, na nilinlang ang kaibigan. Si Lester, na ginamit ang trahedya ng iba para sumikat. Habang inaamin nila ang katotohanan, unti-unting bumabalik sa normal ang paligid. Nagising silang lahat sa sala, tila walang nangyari. Umaga na, lumabas sila ng bahay, tahimik, walang imik. Ngunit sa likod ng kanilang van, may isang notebook. At doon, may bagong entry, sila ay lumabas, ngunit hindi lahat ay tunay.